Welcome sa isa na naman basic motor control video tutorial, at ang gagawin nating control ngayon ay automatic forward reverse, anti-immediate reversal, o yung naka forward rotation yung motor natin, hindi kaagad mag automatic reverse. If naka reverse naman, hindi ganoon din, hindi kaagad mag automatic forward, gaya nito. Okay, subukan natin. Naka forward position siya ngayon. Pag mag reverse, naka delay muna. Ngayon naka reverse, may delay muna bago siya mag forward. Okay, at ito nga pala yung diagram niya. Mga device na gagamitin natin sa pagbuo ng control ay isang normally close push button, isang normally open push button, tatlong relay, dalawang contactors, dalawang timer, tsaka lighting indicators na rin. Pero unahin ko na ang wiringan yung neutral side or line to side ng mga device. Unahin ko na dito sa 13 ng R1. 13 ng R1, nakakonect siya papuntang 13 ng R2. 13 ng R2, nakakonect siya papuntang 13 ng R3. 13 ng R3, nakakonect siya papuntang A2 ng forward contactor. A2 ng forward contactor, nakakonect siya papuntang A2 ng reverse contactor. A2 ng reverse contactor, nakakonect siya papuntang 2 ng timer 2. 2 ng timer 2, nakakonect siya papuntang 2 ng timer 1. Tapos yung panghuli, 2 ng timer 2, nakakonect siya papuntang line to supply. Okay, ngayon tapos nating wiringan yung line to side or neutral side ng mga device. Ngayon dito na tayo sa 1 ng stop push button. 1 ng stop push button, nakakonect papuntang line 1 supply. 1 ng normally close push button o stop push button, nakakonect papuntang line 1 supply. Tapos yung 2 ng stop push button, nakakonect sa 3 ng start push button o normally open push button. 2 ng stop push button, nakakonect papuntang 3 ng start push button. Tapos yung 4 ng start push button, nakakonect papuntang 14 ng R1. 4 ng start push button, nakakonect papuntang 14 ng R1. Okay, ngayon dito tayo sa holding contact ng ating start push button. 9 ng R1, nakakonect papuntang 3 ng start push button. 9 ng R1, nakakonect papuntang 3 ng start push button. Tapos yung normally open na 5 ng R1, nakakonect naman papuntang 4 ng start push button. 5 ng R1, nakakonect siya papuntang 4 ng start push button. Okay, ngayon dito naman tayo sa 10 ng R1. 10 ng R1, nakakonect papuntang 9 ng R1. Okay, ito yung R1 natin. Ito naman yung 10. Okay, nakakonect siya papuntang 9. Tapos yung normally open na 6 ng R1, nakakonect naman papuntang 8 ng timer 1. Okay, ito yung R1 natin uli. Ito naman yung 6 na terminal ng relay. Nakakonect siya papuntang 8 ng timer 1. Yung normally close na 5 ng timer 1, nakakonect naman papuntang 13 ng forward contactor. 5 ng timer 1, nakakonect siya papuntang 13 ng forward contactor. Tapos yung normally open na 14 ng forward contactor, nakakonect papuntang 21 ng reverse contactor. 14 ng forward contactor, nakakonect siya papuntang 21 ng reverse contactor. Then yung normally close na 22 ng reverse contactor, nakakonect naman papuntang coil ng forward contactor na E1. 22 ng reverse contactor, nakakonect siya papuntang E1 ng forward contactor. Ngayon dito naman tayo sa 9 ng R3. 9 ng R3, nakakonect papuntang 13 ng forward contactor. 9 ng R3, nakakonect siya papuntang 13 ng forward contactor. Tapos yung normally close ng 1 ng R3, nakakonect sa 14 ng forward contactor. 1 ng R3, nakakonect siya papuntang 14 ng forward contactor. Ngayon dito naman tayo sa coil ng R2 na 14. 14 ng R2, nakakonect papuntang A1 ng forward contactor. 14 ng R2, nakakonect siya papuntang A1 ng forward contactor. Dito naman tayo sa 13 ng reverse contactor. Okay, paliwanag ko lang pag R, gaya nito, ibig sabihin reverse contactor yan. Pag ganito R1, R2, tsaka R3, ibig sabihin mga relay. Okay, pinaliwanag ko lang para hindi tayo magkalituhan. Okay, balik tayo dito sa 13 ng reverse contactor. 13 ng reverse contactor, nakakonect papuntang 9 ng R3. 13 ng reverse contactor, nakakonect siya papuntang 9 ng R3. Tapos yung normally open na 14 ng reverse contactor, nakakonect naman papuntang 21 ng forward contactor. 14 ng reverse contactor, nakakonect siya papuntang 21 ng forward contactor. Tapos yung normally close na 22 ng forward contactor, nakakonect papuntang A1 ng reverse contactor. 22 ng forward contactor, nakakonect papuntang A1, yan, A1 ng reverse contactor.
Ngayon dito naman tayo sa 10 ng R3. 10 ng R3 nakakonect papuntang 13 ng reverse contactor. Ito yung R3 natin. Okay, connect natin sa 10 ng relay. Okay, nakakonect siya papuntang 13 ng reverse contactor. Yan. Yung normally open na 6 ng R3 nakakonect naman papuntang 14 ng reverse contactor. Ito yung R3 natin uli. Ito naman yung 6. Okay. Nakakonect siya papuntang 4. Okay. Yan, 14 ng reverse contactor. Dito naman tayo sa 9 ng R2. 9 ng R2 nakakonect siya papuntang 8 ng timer 1. 9 ng R2 nakakonect siya papuntang 8 ng timer 1. Tapos yung normally open na 5 ng R2 nakakonect naman papuntang 61 ng reverse contactor. 5 ng R2 nakakonect siya papuntang 61 ng reverse contactor. Tapos yung normally close na 62 ng reverse contactor nakakonect papuntang 14 ng R3. 62 ng reverse contactor nakakonect siya papuntang 14 ng R3. Okay, ngayon dito naman tayo sa 11 ng R3. 11 ng R3, connect lang natin papuntang 9 ng R2. Ito ulit yung R3 natin, connect natin sa 11 na terminal, at tapos connect natin to papuntang 9 ng R2. Tapos yung normally open na 7 ng R3, nakakonect naman papuntang 61 ng reverse contactor, or pwede din naman sa 5 ng R2. Okay, ito ulit yung R3 natin. Ito naman yung 7 na terminal. Okay, dito ko na lang ito i-connect sa 5 ng R2 kasi mas malapit lang. Yan. Okay, dito naman tayo sa 8 ng timer 1. Hindi na natin kailangan supplyan yung 8 ng timer 1 kasi may connection na siya o magkakasupply na siya pag in-start natin yung start push button, magkakasupply na yung 8 ng timer 1. Kaya diretso na tayo sa normally open na 6 ng timer 1. 6 ng timer 1, nakakonect siya papuntang 7 ng timer 2. 6 ng timer 1, nakakonect siya papuntang 7 ng timer 2. Okay, ngayon dito naman tayo sa 8 ng timer 2. 8 ng timer 2, connect lang tayo o kuha lang tayo ng supply papuntang 8 ng timer 1. 8 ng timer 2, nakakonect siya papuntang 8 ng timer 1. Tapos yung normally close na 5 ng timer 2, nakakonect papuntang 7 ng timer 1. 5 ng timer 2, nakakonect siya papuntang 7 ng timer 1. Okay, ngayon yung panghuli, yung mga lighting indicators natin. Okay, ito para sa forward contactor. Okay, connect lang natin sa A1 at A2. Ito naman para sa reverse contactor. Ganun din, A1 at A2 lang din ang connection niya. Okay, balik natin itong mga relay. Yan. Okay, paliwanag ko lang sandali ha. Halimbawa, meron kayo nitong auxiliary contact block, gaya nito. Okay, yan. Balik natin. Pwede ka nang hindi gumamit ng R2. Okay, kasi gumamit lang tayo ng R2 for auxiliary contact purpose kasi wala na akong auxiliary contact block ganito. Pag meron ka nitong isa, pwede ka nang hindi gumamit ng relay, tapos yung ilagay mo dito forward, normally open ng forward. Okay, ngayon dahil kulang tayo sa gamit, kaya gumamit tayo ng relay. Okay, i-connect ko lang itong wash motor dito sa ating control. Okay. Okay, nakedit ko na itong wash motor dito sa ating control. Ngayon subukan na natin pagganahin. Set ko lang yung timer. Ito gawin natin 2 seconds. Ito naman 5 seconds. Yung timer 1, ang trabaho ng timer 1, yung oras ng operation ng motor. Ito namang trabaho ng timer 2, yung oras ng delay bago mag-energize yung motor. Okay.
Ngayon start natin. Yan. Operation ng 2 seconds. Pag na-reach na yung oras, may delay na 5 seconds. Okay. Yan. Okay, ngayon masabaan natin yung oras ng operation. Gawin natin 3 seconds yung operation niya. Tapos 1 seconds yung delay ng pag-reverse at saka pag-forward. Okay, start natin. Okay. Ngayon subukan natin yung may motor na. Okay. Okay, medyo 2 seconds lang yung operation niya. Gawin natin 5 seconds lang. Okay. Okay, ganyan na yan para makita natin talagang huminto yung ating motor. Okay. Yan. Kita ba? Okay, at yan po ang ating automatic forward reverse anti-immediate reversal. Hanggang sa muli po. Thank you.